So, there's a lot of promises na binigay sa atin, sinabi sa atin, kinumit sa atin, but at the end of the day, sabihin na natin, talagang, sabi diba ng quotation, promises are meant to be broken. Sabi ng mundong ito, sabi ng mga tao na hindi committed doon sa mga pangakong binitawan nila. So our topic for today is entitled, When God Repeats the Promise. When God repeats the promise. So kapag ang Panginoon ay inulit ang kanyang pangako. At makikita po natin yan dito po sa Exodus chapter 6. Okay? So, ang Exodus chapter 6 po ay nangyari after a painful moment. Okay? Kasi ano ba yung nangyari doon sa Exodus chapter 5, di ba? Inobey naman ni inobey naman ni Moses si Lord, di ba? Sumunod naman siya. Sige, gagawin ko, kakausapin ko si Pharaoh. But instead of freedom, ano nangyari? 'Di ba? Suffering ang nangyari sa mga Israelites. So, pinagtrabaho pa sila ng mas matindi kaysa dun sa usual na ginagawa nila. So, nag-obey lang naman si Moses doon. So, Exodus chapter 6 comes right after a painful moment. Kasi po, si Pharaoh, in-increase niya yung burden ng mga Israelites. At anong nangyari sa mga Israelites? Siyempre, na-discourage sila. Na-discourage ang mga Israelites. Mas lalo siguro silang nanlumo. And during this time, si Moses po was confused and frustrated. At marami sa atin ang ganyan, na kapag may mga taong nangako sa atin at hindi nagawa, we are so frustrated. Tama po ba? We are confused, we are frustrated. Bakit? Kasi you expect na yung pangako na sinabi nila ay gagawin po nila. Pero hindi naman nangyari. Diba? That's why, ganun pinararamdaman po natin. So, dito po sa Exodus chapter 6, what does God do next? Ano na ang sunod na ginawa ng Panginoon? Alam niyo po, kahit na discouraged, confused, at frustrated itong si Moses, hindi niya pinagalitan, he does not scold Moses. Okay? Hindi rin po kinancel ni Lord yung mission na binigay niya kay Moses. Instead, anong ginawa ng Panginoon? He speaks again. He speaks again. Muling nagbitaw ng pangungusap ang Panginoon kay Moses. At ito pong Exodus chapter 6, ito po ay kabanata sa Biblia where God repeats His promise in the middle of disappointment. Sino po dito ang mga disappointed? Disappointed sa mga taong nangako at pinangakuan siya. Baka may ina-expect ka ngayon, sabi magbabayad daw ngayon, pero wala pa rin. Sabi mo, babalik, pero hindi naman na bumalik. So, I want you guys to hear the Word of God, and I want you guys to meditate His promises in the middle of those disappointments that you are facing. Gusto ng Panginoon ngayong araw na ito, mapakinggan mo pa rin yung pangako niya kahit sa gitna na ikaw ay nahihirapan at disappointed at frustrated at naguguluhan. Okay? Ang pangako ng tao walang kasiguraduhan. Pero ang pangako ng Panginoon ay laging tiyak. Tama. Amen? So this chapter reminds us that when people are exhausted,
and faith feels weak, God often responds by reminding us of who He is. Siguro po ngayong umaga pong ito, gusto ng Panginoon na muling ipakilala ang Kanyang sarili sa atin pong lahat. Sino ba siya? Sino ba ang Panginoon sa buhay mo? Gusto ko lang pong sabihin, siya po ang dakila sa lahat. Gusto ko pong sabihin, siya po ang Diyos na nagpapagaling. Siya po ang Diyos na nagpapala. Siya ang Diyos na gumagawa ng himala. At hindi magbabago yun kahit pagod na pagod ka na sa pananampalataya mo. Hindi magbabago yung katotohanan na yun kahit sumusuko ka na. Kasi mananatili siyang ganon sa habang panahon. Amen? Hindi mag-a-adjust si Lord sa mga sitwasyon na meron ka. Kahit na anong sitwasyon meron ka, ganon pa rin siya. Amen? Ganon pa rin ang Panginoon. Kahit pagod tayo, kahit nangihina tayo, kahit may sakit at karamdaman tayo, yun pa rin ang Diyos natin. He is the same God yesterday, today, and forever. And He is eternal. Mga kapatid, hindi magbabago ang Diyos. Tayo ang babaguhin ng Panginoon. Ang sitwasyon natin, pwedeng hindi magbago, pero ang puso natin, babaguhin ng Panginoon. Amen po ba? Marami sa atin ang tagal nang uma-attend dito sa community. Ganun pa rin yung buhay niya. Diba? Hindi naman nagbago yung sitwasyon. Pero anong binago? Sino ang binago? Hindi po ba tayo ang binago ng Panginoon? Ang ating mga puso ang binago ng Panginoon. And that's good news for us. Amen? Kasi ganun pa rin ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. When we are weak, when we are exhausted, alam niyo po, ipapaalala ng Diyos, sino ba siya sa buhay mo? Sino ba ang Diyos sa buhay mo? Nagpapakilala po siya ngayon. Nagpapakilala ang Diyos ngayong araw na ito. Amen. Sige nga po, ngayong araw na to, sino siya sa buhay mo? Sino siya sa buhay mo? Ako para sa akin, He is my provider. He is my provider. Sa inyo po, sino siya ngayong moment na to ng buhay nyo? My healer, my everything, my provider, my savior, my healer. Amen. Si ano pa? Savior, provider, protector. Amen. My everything, my comfort. Yes. My friend, my best friend, my strength. Amen. My healer, my father, my friend, my comfort. Alam niyo ba na ang Diyos, He is the great I am? My first love, my Father, my all in all, my faith. Amen. Alam niyo ba na ang Panginoon? Hallelujah. Siya yung very present help in times of need po natin. Kung ano ang pangangailangan mo, yun siya. Amen. Kung kailangan mo ng kagalingan, healer siya. Kung kailangan mo ng pagpapala, provider siya. Kung kailangan mo ng kapayapaan, siya ang peace mo. The Prince of Peace. Siya ang kapahingahan ko. May sandigan. Di ba? Siya ang aking palagi. Ang ganda lang, di ba? He is my forever, my always. Siya yung kakampi natin. Siya yung tagapagtanggol natin. Siya yung judge natin.
may home, amen, sumbungan, may peace of mind, amen. Diba? Napakasarap mong alalahanin na ang Diyos siya yan. Siya yung mga binabanggit natin. Siya yung hindi nang iwan. Amen. My only desire. You know what? Sa lahat ng mga sinabi nyo dyan, nangusap na si Lord sa buhay nyo eh. Ibig sabihin, sa oras ng pangangailangan, siya lang ang kailangan natin. Siya lang ang kailangan natin. So Exodus chapter 6 is one of the strongest covenant passages in the early part of Scripture. Strongest covenant passages. Alam niyo yung covenant? Pakikipagtipan. So ano po ang tugon ni Moses? Ano po ang tugon pala ni Lord kay Moses? Kasi po, frustrated siya eh. Diba? Kasi Lord, sumunod lang naman ako sa iyo. Bakit ganito yung nangyari? Mas lalo pang naghirap yung mga Israelites. Like, Lord, I just obeyed what you want me to do. What happened? And the response of God? Alam niyo kung ano? He reveals His covenant identity to Moses. Pinakilala niya ang kanyang sarili kay Moses. Anong sabi niya doon? I am the Lord. In Exodus chapter 6 verse 2. Ano sabi sa Exodus chapter 6 verse 2? God said to Moses, I am the Lord. Alam niyo sa oras na nangihina kayo, gusto sabihin ng Panginoon sa inyo, I am the Lord. Sa oras na may pinagdadaanan ka, sasabihin sa inyo ng Panginoon, I am the Lord. Ako ang Panginoon ng buhay mo. Pinaalala po ni Lord kay Moses, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Alam niyo ibig sabihin nun? Nagawa ko dun sa mga nauna sa'yo. Ano pang hindi ko kayang gawin sa'yo? He repeats what He is about to do for Israel. And this chapter is deeply important. Napakalalim po ng kahalagahan po ng chapter na ito because it shows that God's promises are not based on our emotions but on His covenant faithfulness. Hindi nakabase ang pangako ng Panginoon sa ating mga emosyon. Yun siya kasi yun siya. Amen? Yun siya hindi dahil ito yung pinagdadaanan mo lang, hindi dahil emotional ka lang, hindi dahil nahihirapan ka lang. Kasi kahit hindi ka emotional, ganun pa rin siya. Kahit hindi ka nahihirapan, ganun pa rin siya. Hindi siya nagbabago. Amen? God's promises are not based on our emotions. Amen. Amen. But on His covenant faithfulness. Sa katapatan ng ating Panginoon na pinangako niya sa atin. So, Wemnero affiliate. Yes po. Bakit, sir? Nood lang po kayo dito. Even though Israel could not receive the message because of discouragement and harsh labor, God's word remained true. Even though Israel could not receive the message
Because of discouragement and harsh labor, God's word remained true. May nagbago ba, mga kapatid, sa pinangako ng Panginoon? Nung nahihirapan yung mga Israelites sa kanilang pagtatrabaho? Doon sa harsh labor? Doon sa discouragement? Nag-adjust ba si Lord? Na sinabi niya ba na, ay nako, pinahirapan sila, baka nagkamali ako ng pinangako Baka, na lang siguro, stay muna kayo dyan sa Egypt. Dyan muna kayo. Kasi, pinahirapan kayo ng ng Pharaoh Hindi naman nagbago yung pangako ng Panginoon. Hindi naman nagbago yung pangako ng Panginoon sa kanila, yung pinapagawa ni Lord. Na kahit discouraged sila at hirap na hirap sila, ganun pa rin ang gusto ng Panginoon. Palayain sila doon sa paghihirap na nararanasan nila at dalhin sila sa lupang pangako. Alam niyo po, kahit nahihirapan tayo ngayon at kahit nasasaktan tayo ngayon, hindi magbabago ang katotohanan na gusto kang dalhin ng Panginoon sa iyong lupang pangako. Amen. Hindi magbabago ang katotohanan iyon. Kahit na ano man ang pinagdadaanan mo ngayon. Sabi ni Lord, I am the Lord. I am the Lord. God's word will always remain true. God's word will always remain true. Ang salita ng mga tao nagbabago. Pero ang pangako ng Panginoon hindi magbabago. Amen? Sabihin nga natin, God's word will always remain true. God's word will always remain true. Totoo. Totoo ang pangako ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Again, kahit na-discourage ka, kahit hirap na hirap ka, confused ka, disappointed ka, frustrated ka, umiiyak ka, pagod ka na, but God's word will always remain true. He will lead you to your promised land. Amen. Hold on, mga kapatid. Point number 1. God speaks identity before He changes the situation. God speaks identity before He changes the situation. So, sabi ni Lord sa Exodus 6 verse 2, diba, kanina, God also said to Moses, I am the Lord. So, He speaks of His identity. Sino si Lord? I am the Lord. Hello, Shady! Yeah. If you want free Bible, join our community po. Message lang kayo dyan kila Ate Shasha, kila Ate Rochelle, sa mga moderators natin, kila Kuya Bert. And stay here. Join our community, our group chat, para po maka-avail kayo ng free Bible. So, pinakilala ni Lord yung sarili niya, I am the Lord. He speaks of His identity. Amen? Ano pong sabi sa Malakay chapter 3 verse 6? Sabi sa Malakay chapter 3 verse 6, I, the Lord, do not change. I, the Lord, do not change. Ako ang Diyos na hindi nagbabago. Amen? At sabi sa Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same
yesterday, today, and forever. Hebrews 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Before God explains the plan, He reveals Himself. Ngayong araw na ito, bago baguhin ni Lord yung sitwasyon mo, ipapakilala niya muna sino siya sa buhay mo. Why? Simple lang. Because breakthrough begins with revelation. Everybody put that in the live comment. Breakthrough begins with revelation. Breakthrough begins with revelation. Amen. I love that. You will know the revelation of God through His Word po, Ate Cindy. Through His Word. Nangungusap ang Panginoon. Actually, dito sa ginagawa natin to, I believe God is speaking to you. Nangungusap ang Panginoon sa atin ngayon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. And if you want breakthrough in your life, God will reveal Himself to you first. Amen. Ipapakilala ng Panginoon ang Kanyang sarili sa iyo. Breakthrough begins with revelation. Alam nyo, kung gusto niyo talaga ng breakthrough, mas kilalanin niyo si Lord. Yun yung i-desire nyo. Huwag nating i-desire na, Lord, breakthrough agad, breakthrough agad. Mga kapatid, kilalanin muna natin si Lord. Revelation muna. Kasi kapag kilala mo ang Panginoon, breakthrough will follow. Breakthrough will follow. So instead of, Lord, give me breakthrough, Lord, bless me, Lord, blah, 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 blah. Siguro ang mga gandang panalangin, Lord, reveal yourself to me. I wanna know you. Lord, reveal yourself to me. Lord, I wanna know you. Amen. Matthew 6:33, right? Seek the Lord. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Breakthrough begins with revelation. Lord, gusto kitang mas makilala pa. Amen. Yan ang problem yung pagkaintindi ng iba kay Lord, ATM or venda, di ba? Instead na Panginoon, ang tawag sa Kanya, penge noon. Kasi bakit naaalala lang si Lord pag may kailangan? Tama, akala nila vendo machine si Lord, akala nila ATM si Lord. Na kapag may kailangan lang, hingi ng hingi. Pero ang gusto ni Lord, di ba? Mas makilala muna natin siya, magkaroon ng personal, intimate relationship muna sa Kanya. Kasi po susunod na yung mga pagpapala na yan eh. Once you know Him. Alam niyo po, ang pinakamaganda kasi talaga, kapag kilala mo si Lord, kontento ka. Yun yung yun yung power para sa akin na. Yun yung power na kapag kilala mo kasi si Lord, kontento ka na sa buhay mo eh. 'Di ba? Fulfilled ka, may satisfaction ka, wala ka nang hahanapin pa. Tama, God is all we truly need. Tama. When life is unstable, mga kapatid, we need to be anchored in the unchanging nature of God. When life is unstable, kailangan anchored tayo, naka-angkla tayo doon sa hindi nagbabagong katauhan ng ating Panginoon. Amen? The unchanging nature of God. Parang ganito lang yan eh. Sinasabi ni Lord kay Moses na, yes, nandyan na yon, nangyari na,
The problem may be real, but my identity has not changed. Parang sa atin din, sinasabi ni Lord, totoo naman, may problema ka naman talagang kinakaharap ngayon, may mga pagsubok at kabigatan kang tinatahak ngayon, pero tandaan mo, hindi ako nagbago. My identity has not changed. Ako pa rin to. Ang Panginoon na kinikilala mo, ang Panginoon na pinagtitiwalaan mo, ang Panginoon na nagbigay ng buhay sa lahat, ang nagbigay ng buhay sa iyo, kapatid. Para sinasabi ni Lord, ako pa rin to. Marami kasing mga tao, kapag may pagbabago sa buhay, dulot ng mga problema, parang naiiba na rin yung pagtanaw nila sa Panginoon. Diba? Naiiba na rin yung pagkilala nila sa Panginoon. Pero dapat, kahit na anong sitwasyon ng buhay natin, Lord, you are the same God that I serve. You are the same God, Lord, na pinili kong pagkatiwalaan. You are my God, Lord, nung kabataan ko pa lang hanggang ngayon. You are the God of my youth. Until now, that I am 40s, 50s, 60s, 70s. You are the same God. Sino po dito yung kabataan niya naglilingkod na siya hanggang ngayon? Meron ba dito? Na kabataan pa lang niya hanggang ngayon na may asawa na siya, may pamilya na siya, pero hanggang ngayon naglilingkod pa rin siya, kumikilala pa rin siya at nagpapatuloy pa rin siya sa Panginoon. Ako po, kabataan ako nakakilala sa Lord. I was 17. And now that I am 32, still I wanna serve God with all the best that I can. Yung hanggang kaya ko, Lord. Kasi hindi ko na mababalik yung buhay. Hindi tayo makakapag-time travel pabalik sa past. Wow, 8 years old. Wow. Since 10 years old po until now. Amen. He's the same God na tumawag sa atin, na nangakong hindi tayo iiwanan at pababayaan. Hindi siya nagbago. Magbabago lahat pero hindi ang Diyos. Mawawala ang lahat, pero hindi ang Diyos. So when our situation is confusing, do not start with the problem. Start with who God is. Amen. Sa lahat ng mga nagsasend dyan ng free Bible, Shasha, okay lang pa-message sila. Kaya pasensya na. Si Shasha kasi ang pinaka-active dito sa TikTok sa mga messaging. So, i-message kayo ni Shasha for the free Bible at mag-join kayo ng community. Okay? Sa lahat ng mga nagnanais ng free Bible. He chose me and still choosing me even I am unfaithful. Amen. Huwag tayo magsimula sa problema. Magsimula tayo. Sino ang Diyos natin, mga kapatid? Start with who God is. Sino ba ang Diyos? He's faithful. He is powerful. He is the Lord of all. He is the Lord of all. Alam niyo pa, magbabago lahat. Okay? Lahat ng mga circumstances natin, mag-shift yan. Magbabago lahat ng yan, pero hindi ang Panginoon. Amen? God will not change. So when life becomes uncertain, the certainty of God becomes our anchor. Kapag alam mo yun, di ba sabi sa kanta, kapag magulo na ang mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Di ba? Kapag wala nang katiyakan lahat ng mga nangyari sa buhay mo, merong tiyak na Diyos na pwedeng maging sandigan mo.
He's our anchor. The certainty of God becomes our anchor. Isa lang ang tiyak. Isa lang ang tiyak ako, mga kapatid. Kailanman, hindi ka iiwan at pababayaan ng Panginoon. Siya lang. That's certain. Amen. Point number 2. God repeats His promise to strengthen weak faith. Kanina si Ate Cindy. Ate Cindy, nandiyan ka pa ba? Sabi niya, nanghihina na ako sa pananampalataya ko. So this one is for you, ate. God repeats His promise to strengthen weak faith. Para palakasin ang mga nanghihina ang pananampalataya. Alam niyo po, now I know kung bakit talaga tayo nandito. Diba? Hindi natin hindi natin pinlano lahat ng to eh. Pero nandito tayo para pataasin yung pananampalataya ng mga tao nanghihina. Isa pa yan, di ba? Bukod sa makapag-share tayo ng gospel, di ba? Bukod sa maraming mga tao makakilala kay Lord, para rin to sa lahat ng mga tao nanghihina ang pananampalataya. Amen. Kanina pa po ako nagsisi kay Lord for Him to speak to me. And here's the word for you, ate. Ang ganda nung sinabi dito sa Exodus 6:6-8. Basahin ko po. Exodus 6:6-8. Alam niyo ba na ito yung ito yung Bible verse na confirmation kung bakit ko pinili itong pagiging isang digital missionary sa social media. Kaya very special sa akin tong Exodus chapter 6 kasi ito yung pangungusap ni Lord sa akin. Kasi from naglilingkod ako sa church as a church coordinator, shifting to being a digital missionary by preaching the gospel here in social media. Ito yung verse na ginamit ni Lord sa akin. Sabi dito sa Exodus chapter 6 verses 6-8. Therefore, sabi ni Lord kay Moses, say to the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. In other words, in other translations, sabi dito, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, the land of slavery. So sabi dito, I will free you from being slaves to them, and I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts of judgment. At hindi pa natatapos doon, I will take you as my own people, and I will be your God. Tuloy natin, then you will know that I am the Lord your God who brought you out from under the yoke of the Egyptians. And verse 8, and I will bring you to the land I swore with uplifted hand to give to Abraham, to Isaac, and Jacob. I will give it to you as a possession. I am the Lord. Amen. Ang ganda. Hello, Insan. Yeah, just go back to Jesus. Always pray, Insan. Pray lang. Pray, pray, pray. Always ask the Lord for His presence.
Amen. So in this verse po, mga kapatid, God gives a series of I will statements. Ano yung mga sinabi dito na I will? Sabi niya dito, I will bring you out, I will free you, I will redeem you, I will take you as my own people, I will be your God, I will bring you to the land, I will give it to you as a possession. I will. And this is powerful. Exodus chapter 6 verses 6 to 8. Exodus 6 chapter 6 verses 6 to 8. Amen po, Samantha. God bless you po. So, Israel could not yet see the deliverance. Wala pa yung deliverance dito. But God was already declaring it. Dinedeklara na po nila, mga kapatid. Dineklara na ng Panginoon, sinabi niya na gagawin ko. Wala pa dito yung deliverance. Pero dinedeklara na ng Panginoon. Wow, praise God. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Jacob. Registered criminologist na ako. Thank you, Lord. God bless you and congratulations. Thank you, Ate Cindy. God bless po. Amen! May kasalanan ba ako nun kung minsan nahiya ako dahil makasalanan ako? Actually, kahit na may guilt po tayo, still go back to God. Still pray. No? Si David po, si King David, nung time na nagkasala siya ng adultery and murder, no? Anong sabi niya? Lord, anong panalangin ng puso niya? Lord, restore unto me the joy of my salvation and renew a right spirit within me. Alam niya may guilt siya, alam niya may kasalanan siyang nagawa. No? At yung pinapanalangin niya sa Lord, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Kung may mga pagkakataon man po na may guilt tayo na lumapit sa Panginoon, yun yung nilalagay ng kaaway sa atin para mahadlangan tayo na makipag-usap sa Lord, na lumapit sa Kanya, makipagniig sa Kanya, makipag-commune sa Kanya. At anong mangyayari kapag hindi mo na siya nagagawa? 'Di ba? Ikaw lang din yung malulugmok. 'Di ba? Hanggang masanay ka na hindi mo na siya ginagawa. So mga kapatid, kahit ganun yung pinagdadaanan natin at nagkasala tayo, lapit pa rin tayo sa Panginoon. Amen. Lapit pa rin tayo sa Panginoon. Go back to the heart of worship. Go back to Jesus again and again and again and again. Amen. Huwag tayo mapagod. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay nagkakamali. Pero kung hindi ka lalapit sa Panginoon, kanino ka lalapit? Kanino ka lalapit? Amen ba? God bless you po, Ate Maribel. Amen. So, lapit lang tayo palagi sa Panginoon. Hindi naman sinungaling si Lord di ba? Tingnan niyo yung sabi dito, I will bring you out. Siya yung mag-aalis sa atin, dyan siguro sa guilt na meron ka ngayon, dyan sa sitwasyon mo ngayon, I will bring you out. Ano pang sabi dito? I will free you. Sino po dito gusto nang maging malaya? Diba? Ang sarap lumapit sa Panginoon na may kalayaan. Sabi ni Lord, I will free you. I will redeem you. I will take you as my own people. I will be your God. I will bring you to the land. Ito na lahat yung mga I will statements ng Lord. I will give it to you as a possession. Amen. Sarah, do not go back to the land of Egypt. Why? Because Egypt here, sabi dito, land of slavery. Isang lugar ng pagkaalipin. Gusto niyo ba yun? Alipin pa rin tayo ng kasalanan? Alipin pa rin tayo ng kamunduhan? Amen.
when faith grows weak, God often repeats what He already said. Nakilala mo na si Lord eh. Nangihina yung pananampalataya mo ngayon, hayaan mong ulitin niya sa iyo. Hayaan mong mapaalalahanan ka. Hindi dahil nakalimutan niya yung mga pinangako niya, but because we need reminding. Ba't niya uulitin yon? Hindi dahil nakalimutan niya, uulitin niya dahil kailangan nating mapaalalahanan. At ngayong umaga pong ito, alam ko po na maraming mga tao ngayon ang napapaalalahanan. Baka tayo po ay nagiging masyadong busy na sa mga bagay sa mundong ito. Baka tayo po ay na-occupy na po yung oras natin. Baka masyado na tayong attached sa mundong ito na nakakalimot na po tayo sa Panginoon, na kahit ang pananalangin ay hindi mo na nagagawa, na kahit ang pagbabasa ng Biblia ay hindi mo na nagagawa. Sometimes, mga kapatid, hindi naman natin kailangan ng mga bagong salita eh. Alam niyo po, kung nandito kayo palagi at nanonood, halos same lang naman yung mga sinasabi ko eh. Halos pare-parehas lang, pero iba-iba po ng revelation sa atin. Iba-iba ng revelation sa atin. So sometimes, we don't need a new word. We don't need a new word. We need to hold unto the last word God already gave. Amen. Minsan nang kailangan natin, yung mga sinabi na ni Lord dati, nababalikan natin. Napanghawakan natin. Amen. Napapanghawakan ulit natin, mga kapatid. Marami na siyang mga bagay na ginawa, pinangako, tinuro sa atin. Balikan mo ang lahat ng iyon. So if God promised you peace, hold it. If God promised you provision, trust it. And if God promised purpose, walk in it. Panghawakan mo, pagtiwalaan mo, lakaran mo. Amen. God repeats His promise, not because He is uncertain, but because we are. Sino po ba ang madalas makalimot? Hindi po ba tayo? Hindi po ba tayo ang madalas makalimot? Amen. Si Lord lagi naman siyang nandyan eh. Lagi niya naman tayong pinapaalalahanan. Nawa po. Nawa, Lord. I pray and I hope for all these people who are watching right now. Lord, may we all be reminded of who you really are. Kung sino ka sa buhay namin, Panginoon. Ipakilala mo sa aming mga buhay kung sino ka talaga, aming Diyos. Ipakilala mo ang iyong sarili sa amin, Panginoon. Sa personal, mas malalim, at Bibliyang kapamaraanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Whew, praise God. And number 3, and the last,
Yan. Pwede ba naming i-welcome lahat ng mga first-timers? Sino po dito, parang ngayon ata yung marami, sino po dito yung mga first-time nakapanood ng live stream na ito? Pwede po ba kayo mag-type ng me sa live comment at kung saang lugar kayo nanonood? Yan. So, hello po sa inyo, si Taryu, Sajit, Muni and Butsoy, officially missing you, si Mark, si Mushi from Bicol sa Taryu, si Will from Palawan, Kali from Bulacan, si Muna and Butchoy from Antique, si Miss Grace, hello po, si Miss Sharon from QC, Quezon City, si Miss Grace from Capiz, hello po, si Samantha Rintala from Rosario Cavite, si Lee Hansen from South Korea, praise God, Arabella from Taiwan, amen. So ayan, marami na ulit, praise God. I-welcome naman natin sila mga kapatid, mga ka-heart to heart, mga ka-divo. Let's go. Let us all welcome all our first timers. Amen. So mga kapatid, bago tayo mag-point number 3, and if you want free Bible po, mag-join lamang po kayo sa ating pong page, sa ating pong group chat. Ayan, ipa-flash po ng ating mga moderators. Yan, si Kevin from Russia. Hello po, Kevin. God bless you po dyan. Ang daming mga first-timers. Praise God. Yan. So, ano po, message lang po kayo sa atin pong heart-to-heart page para po makapag-join kayo sa atin pong group chat. If you want po na magkaroon ng community na mas lalalim pa kayo, community na makakatulong sa inyo to grow your faith in God. Yan. So, praise God po. Salamat, salamat. Ang dami nakakatuwa. God is good. Talagang God is moving in this platform po. Thank you, Jesus. So, follow nyo lang po itong account natin. Yan, follow nyo lang po and then join our group chat. Hindi po kayo sa akin magme-message sa Heart to Heart Blue App FB page. Amen. Sa lahat ng mga hindi maka-join, pwede kayo mag-message sa atin pong mga moderators. Yan. May mga magme-message po sa inyo. So, point number 3. Discouragement can block hearing but not God's faithfulness. Minsan pag discouraged po tayo mga kapatid, parang nabibingi po tayo no? Nabibingi po tayo pag discouraged tayo. Kagaya ng mga Israelites. Di kasi ang nangyari, dinagdagan yung trabaho nila. So ang hirap para sa kanila nun, di ba? So ayaw na nilang makinig. Tingnan niyo po yung Exodus chapter 6 verse 9. Exodus chapter 6 verse 9. Moses reported this to the Israelites, but they did not listen to him because of their discouragement and harsh labor. Sometimes, if we are discouraged, nabablock po yung revelation ni Lord sa ating mga buhay. Diba? May mga pagkakataon na hindi natin napapakinggan at naisasagawa yung mga bagay na gusto niyang gawin po natin. And this is one of the most human verses in Exodus. Mga tao, itong mga Israelites na ito And the people were too discouraged to receive hope. Hirap na hirap yung mga Israelites. They were too discouraged. Wala na silang pag-asa. Sa sobrang hirap na nangyayari sa kanila, wala na silang pag-asang matanaw. And yes, pain can make people spiritually numb. Kapag ikaw ay nasasaktan, ano mangyayari?
Ano ba Tagalog ng numb? Ikaw ay, ano ang Tagalog? Manhid, yes. Mamamanhid ang iyong spiritual na buhay. Pain can make people spiritually numb. Wala ka na nararamdaman. Nagbabalat na naman yung labi ko. Amen. Spiritually numb. So heavy burdens can make it hard to hear good news. Sino dito yung may mga heavy burdens na parang minsan, parang ayaw niya na lang magpatuloy, ayaw na lang niyang makinig, ayaw na niyang maniwala. May mga ganyan tayo mga moments. It's so hard to hear the good news. Why? Because you are so distracted. Oy, leader! Kamusta? Hindi na tayo nagkita. Leader ko yan sa church. Si Dan Chris. Punta ka dito sa bahay, Dan Chris. Diba? Parang hirap para sa atin na makinig kapag punong-puno tayo ng mga burdens. It's so hard. Yeah, we are all guilty. We are all guilty. Kasi instead na mapakinggan mo yung mga pangako ng Lord, parang mas iniintindi mo, naku, may pinagdadaanan ako ngayon. May pinagdadaanan ako ngayon. But here is the beauty of this text. Gusto ko pong sabihin sa inyo na merong maganda na nangyari dito sa tagpong ito. Na kahit sila po ay hindi nakikinig, their inability to listen did not cancel God's ability to act. Ang mga Israelites, kahit ayaw nilang makinig, nagguguluhan, nahihirapan, yes, Bert, pero hindi nito na-cancel yung pagkilos na gustong gawin ng Panginoon. Na kahit po ang baba, ang liit ng pananampalataya ng mga Israelites, naging tapat pa rin ang ating Panginoon. I would be very, 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 very honest. May mga times din po, napapagod ako mag-pray. May mga pagkakataon din po na nadi-disappoint ako, na nawawalan din ako ng hope. And sometimes, yes, there are so much burdens in me na parang, Lord, may gagawin ka pa ba? Panginoon, nag-struggle ako. I don't know where you are leading me. May mga seasons po na ganyan. Mapapagod ka, madi-disappoint ka. Lord, saan mo ba ako gustong dalhin? Ano bang gusto mong gawin ko? But God is still faithful even in your weakness. Yes. Para sa akin, it's not sin. It's about being honest with God. Nagiging open lang ako sa Lord na, Lord, alam mo, minsan napapagod din ako. Hindi siya kasalanan siya kapag ginawa mo na Lord, napapagod ako mag-pray, hindi na lang ako magpe-pray. I think that's a sin kapag hindi mo na siya ginawa. Pero yung pagsasabi mo na, Lord, napapagod ako, pero ginagawa mo pa rin mag-pray. Ginagawa mo pa rin naman mag-pray eh. Yes, Lord, nadi-disappoint ako, pero umaasa ka pa rin. Yes, Lord, parang hindi ko alam kung saan mo ako dadalhin, pero nagpapatuloy ka pa rin. Alam mo yun, mga kapatid? Sasabihin mo lang kay Lord, Lord, ganito yung nararamdaman ko, pero ginagawa mo pa rin naman.
Nagpapatuloy ka pa rin naman. God is so faithful even in our weakness. Even in our weakness. Alam niyo po, our discouragement may affect our hearing. Dahil discouraged tayo, maapektuhan ito yung pandinig natin sa Panginoon. Pero, magpapatuloy pa rin mangusap ang Panginoon sa atin. Magpapatuloy pa rin siyang mangusap sa atin. Amen? God is still faithful even in our weakness. Amen. So for our conclusion, mga kapatid, before we take our lunch, na-bless po ba tayo? Amen. Are we all blessed? May napulot namang aral, kahit papaano naman ay na at isang ating mga puso. It is something yung napipilitan ka na lang. It is something that you need to work out. No? It is something that you need to work out. Kasi tinitingnan ng Panginoon ng puso natin eh. Thank you po, Feb. God bless you po. God bless. Ate Cindy, I will pray for you. I will pray for you, Ate Cindy. God loves you po. Mahal na mahal tayo ni Lord. At kahit may mga ganyang mga moments sa ating mga buhay, dyan tayo dapat mas magpalakasan. At yun yung maganda sa community natin. Amen? Ang maganda sa community natin, mga kapatid, ay na-encourage, na-motivate tayo. Diba? Parang sabi ko nga sa inyo para tong saksakan, na kapag nangihina ka, lobat ka, punta ka dito, mare-recharge ka. Yun. So, yeah, magpapatuloy po ako sa ginagawa kong to. Yeah, there are times I feel discouraged na Lord, parang, magla-live pa ba ako? Kasi kahit ako may pinagdadaanan, may mga kailangan and all, diba? May mga pangangailangan din. Pero, I know, God, that you're there. You are always there. Yeah, charging station to. Heart-to-heart charging station. Amen po, Ate Sharon. God bless you. Please, 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 I would like you guys to join our community, to join our group chat. God bless you, Samantha, sa visa. Amen. Sa visa application mo. Amen, amen. God bless you po. Yeah, thank you, Ate Cindy. God bless you po. Tapo, totoo pass, dito ako makapit. Maraming mga tao na dito talaga ang kailangan ng salita ng Diyos. Kaya, this is something na hindi natin kayang i-let go. Itong devotion natin. Yeah. God bless you, Ate Mary Rose, sa iyo pong business. God bless po. Amen, amen, amen. I so love this community. Amen po. God bless you, Mr. Jimenez. Amen. Go, BB. Do it. Parang kulang ang araw, hindi narinig. So, sige, conclusion po tayo. Conclusion. Hello, Love B. Jael Pampanga. Kamusta kay Grant? At sa Jael San Fernando ka ba? Kamusta kila Ate Hazel? Yan. Kila Kath. Mga kabesmi natin yan. Never na aalis sa piling ni Lord. Hello, Boss J from JL Aurora. God bless you po. I'm from JIL City of San Jose del Monte, Bulacan. Sa Guagua. Tika, saan ba si Grant? Yan. So, conclusion. Number 1, conclusion. Parang, si Jeffrey, parang friend ata kami sa FB.
Parang, number 1, when the situation is unstable, God's identity becomes our foundation. So, dapat kilala natin ang ating pong Panginoon. I am the Lord, sabi niya. Okay? God's identity becomes our foundation. Pangalawa, ang ganda nito, His I will is stronger than our what if. Marami tayong mga what if sa buhay. What if ganito, what if ganyan. Pero sabi ni Lord, I will. Amen? Sabi ni Lord, I will. Kung sinasabi mo, what if walang mangyari sa akin, hindi ako makaalis dito, sabi ni Lord, I will bring you out. Kapag sinabi mo, what if hindi ako makalaya, sabi ni Lord, I will free you. What if walang mag-rescue sa akin, sabi ni Lord, I will redeem you. What if walang taong may gusto sa akin, sabi ni Lord, I will take you as my own people. I will be your God. I will bring you to the land. And I will give it to you as a possession. Amen. Sabi mo mga Ate Algie, what if di ako na-aksidente? Sabi ni Lord, I will heal you. Pagagalingin kita. Kasi hindi mo mararanasan yung healing ni Lord kung hindi ka nagkasakit. Tama ba? So it's God's way na i-reveal ni Lord ang kanyang sarili sa buhay mo. What if I can't move on? Sabi ni Lord, itatawid kita. Itatawid kita. Makaka-move on tayo. And number 3, conclusion. Even when the people could not receive the word, God still moved according to His covenant. Nag-what if lang ako, pas tumawag sa akin yung doktor ko, God is good. Wow! Kamusta, Mr. Jimenez? Amen. Talagang hindi magbabago ang Panginoon, mga kapatid. Hindi siya magbabago. Amen. Balik na ba natin yung morning tsaka evening devotion? Kasi may mga inaasikaso ako. Kailangan ko siyempre magmabuhay, di ba? Kaya may mga inaasikaso rin tayo. Pero may mga needs din tayo na kailangan. But I know that God will provide. Alam naman natin yan. Always. Always and always. And by the way, for our final words. Okay, final words. Okay. Oo nga, ang ganda pa rin ng morning devotion no? Sige. Dami kong mga kailangang asikasuhin sa mga susunod na araw, pero bahala na sila. Pero masaya ako sa ginagawa kong to. Mas masaya ako nag-share ng gospel. Basta ipag-pray nyo na i-provide ni Lord lahat ng mga pangangailangan natin para tuloy-tuloy na lang tayo. Kasi syempre kailangan ko rin, di ba? Binigyan tayo ni Lord ng bibig para magsalita at ng kamay para magtrabaho. So, yun. Let's see where God is leading us. Okay. I see. Basta umaga, gabi, pag may time. Pero yung gabi hindi mawawala. So for our final words, tanan, don't let your present pain become your final perspective. Don't let your present pain become your final perspective. God's promise is still alive.
Rochelle, oo nga, no? Bukas. Set natin bukas, mga intercessors. Don't let your present pain become your final perspective. God's promise is still alive. What He said, He will do. Walang lumabas? Sa GC ulit, sa GC. Okay, sa GC. Okay, nasa GC na. Okay. Ano, siya, pasend sa ano pasend sa GC ng community sa TikTok. Thank you. Okay. So, nasa GC na mga kapatid. Hello, Renzo. Sino to? Kuya Harold, miss you. Sino Renzo to? Hindi lumalabas. Ayan. Okay na, nasa GC na po yung final words. Okay, so thank you Lord sa katagumpayan ng atin pong morning devotion for today. Ayun, share ko lang kasi nakapagpundar ulit ako ng gamit. Praise God. Nakabili ako ng microwave oven. Praise God. God is good. Kasi sayang yung mga pagkain kapag alam mo yun, parang nasa 3,000 lang naman siya. Yeah. Microwave oven. Yun. Hello, Sas. Join ka ng group chat. Oo, parang ang hirap kasing initin kapag mamantikaan mo ulit. Syempre, healthy living na nga tayo. Kaya ayoko na ng mga mamantika at matatamis. At kasama kayo sa fitness journey, mga kapatid. So, ipag-pray nyo rin yung health ko. Ako, sobrang nagpapasalamat ako kasi nasa 89 na lang ako. Praise God. Praise God. Sige, air fryer sa susunod. Air fryer. Ayan, salamat. Alam nyo, in all fairness naman, nakakatulong naman din talaga itong TikTok. Kasi parang sa loob ng sa isang linggo, parang nasa 1,000 to 2,000 din ata yung matatransfer sa account. 1 to 2,000 per week. Ganyan. Which is good thing. Nakakatulong din sa mga mga bills and all. Yun, praise God. Ano ba bang mga ganap natin? So, nag-chat na ako sa lahat ng a-attend ng Bethel concert this coming weekends. Nag-chat na ako pero hindi pa sila sumasagot kung approve na ako. Kung nagpalipat kasi ko ng March 22 para kita-kits tayo. Kasi si Kuya Danilo, si Ate Rochelle, sa 22 sila a-attend. So, I'm planning po na dun din. 22 para sabay-sabay tayo. Excited na ako sa concert ng Bethel Music this coming weekend. So, I'll be there, mga kapatid. Opo, this week na yon. Amen! At, titilan ko kung magkano yung ticket, mga kapatid. Sige. I-announce ko sa GC. Tapos, kung mayroon pa, go! Bili kayo, ha? Tapos, kita-kits tayo, Bethel! Parang kahit general ad lang, okay na yon. Mga 300 ba? Mga 500 ba? General ad? I don't know. Ako po, I'm from JIL Church. Okay, sa SMX. Ayun, premium box daw po, 1,300. So, see you sa Bethel concert. Sama-sama tayong kakanta ng All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Di ba, Kuya Dan? Nang live. Amen. So, ano ba mga announcements? Ano ba mga dapat nating Mga kapatid, announcement. Yon yung anniversary natin this coming July with water baptism. Pray for it. Okay? Yes, meron! Sa JILPUP sa Santa Mesa, pwede kayo mag-attend doon. SAS. Go, go, go.
Prayer and fasting, March 23, 21 days. And what else? Ano pa? Announcement. Sa lahat ng mga gustong mag-sponsor ng Bible, please, kailangan po natin ng maraming mga supporters, mga pledgers for our Bible giveaways dahil magpapamigay tayo ng mga Bibles. Okay? Ano pa ba? Yun lang. So far. Intercessors meeting tomorrow. I-remind mo ako, Sheila, tomorrow. Sa lahat ng mga intercessors natin, tomorrow. Okay? So, make sure na naka-join kayo ng group chat for you to avail the free Bible. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Mag-pray muna po tayo before we end. Hallelujah, Jesus. Palakpakan natin si Lord! Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa natapos po naming live devotion dito po sa TikTok platform. Thank you, God, for your awesome move, your mighty presence, Lord, na nararanasan po namin. Thank you, God, for this opportunity to be gathered here, Lord, in this platform para sama-samang matuto, mag-aral, ma-bless, ma-encourage, mapagpala, Panginoon. And I pray, God, sa lahat ng mga gagawin po namin all throughout the day, Lord, guide us and be with us. At lahat ng mga bagay na natutunan po namin, Panginoon, i-apply namin, nakatanim sa pinakamalalim na parte ng aming mga puso na hindi mananakaw ng kaaway. I pray, Lord, kagaya po ni Moses na kahit po, Panginoon, discouraged siya, confused siya, frustrated siya, sumunod siya, Panginoon, pero iba yung outcome na nangyari, but still, Lord, pinakilala mo kung sino ka, niremind mo siya kung sino ka. I am the Lord, yun yung sabi mo. Ganun din sa amin, Lord. Today, thank you, Lord, for reminding us of who you are, Panginoon, so we will not fear, we will not be dismayed, Lord God, for we know that you are with us, O God, because you are the Lord of Lords, the King of Kings, and your promise to us, you will never leave us and you will never forsake us. Thank you, God, for today. May you bless the works of our hands. I-bless mo lahat ng mga members ng community na ito. Ang aming buong pamilya ay iingatan mo, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na gagawin namin in our coming and in our going, Lord God. Simula pagtapak pa lamang namin palabas ng aming mga tahanan, makakabalik po kami ng safe and sound, Lord, sa aming mga tahanan in Jesus' name. Ilayo mo kami sa sakit at karamdaman. Pagpalain mo ng mga nagtatrabaho, mga may negosyo at hanap buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga naghihintay ng answered prayers. Pagpalain mo lahat ng mga OFWs. Let there be peace in the Middle East, Lord God, and may you protect, Lord, our family members who are friends, relatives who are in that country, Lord, in Jesus' name. Maraming salamat po, Lord. May you bless us and let your overflowing blessing, presence, and power, anointing, Lord, pour out unto us, God, in the name of Jesus. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala na namin sa iyo ang lahat ng bagay, sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. I-bless mo lahat ng mga gifters, lahat ng supporters, mission partners, intercessors, moderators, viewers, and followers of our community. We thank you and we honor you. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord. Balakpakan natin si Lord. God bless us all. Amen. So, thanks so much, guys. See you po mamayang gabi for our evening devotion. Okay? So, 8 p.m. later. Ay, siguro, baka tayo, medyo late kasi may PRM mamaya. No, may PRM mamaya. So, baka medyo late tayo mamayang gabi. Okay? Basta, meron tayo. Okay? So, God bless everyone. I love you all with the love of the Lord. Bye-bye po. God bless you. Okay. God bless po sa kanya. Nasa Middle East. God bless everyone. Amen. South Luzon po mamaya ho. South Luzon! Nice. Praise God. So, ingat sa lahat ng mga JL peeps na pupunta sa PRM. Okay? God bless everyone. I love you all with the love of the Lord. I'll be ending this live. No, let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. To God be the glory. And I'll be ending this live, mga kapatid, in 3, 2, and 1. Paalam. God bless everyone. Ingat po.
wisdom and favor sa lahat naman naghihintay at nagpe-prepare for board exam. God bless po. Bye-bye. God bless. Bye-bye, everyone. Love you all.